Paano na lang kung ang pinapangarap mong foreigner na lalaki at inaasahan mong magbibigay sa'yo ng swerte sa buhay, ay siya pala 'tong magbibigay sa'yo ng kamalasan? Ito si Shirley, laki siya ng Cebu, at gaya ng nakalakihan niyang mga kamag-anak, gusto niya ring makahanap ng AFAM o lalaking taga-ibang bansa. Pagka-graduate ng high school, nalungkot siya na hindi na siya makakapag-aral ng kolehiyo dahil sa pinansyal. Kaya dito niya natutunan na maghanap ng ibang paraan para yumaman. Tuminim na sa utak ni Shirley ang salitang AFAM, kaya nagtrabaho siya ng nagtrabaho hanggang sa nakabili na siya ng sariling laptop. Gamit ito, nakikipag-usap siya sa mga foreigners online na mula sa iba't ibang bansa hanggang sa nakilala niya itong si Wilfred. Sinabi ni Wilfred na isa siyang entrepreneur at marami siyang negosyo sa Canada. Siyempre, musika sa tenga iyon ni Shirley at ibinuhos niya ang marami niyang oras para kausapin lang yung AFAM at hindi na pinapansin yung iba. Sinabi ni Wilfred na pupunta daw siya ng Pilipinas para sa isang business trip sa Maynila. At kahit na magastos lumuwas ng Maynila, sinabi pa rin ni Shirley na siya rin ay magbabakasyon sa syudad. Umutang si Shirley sa kung kani-kanino para makalikom lang ng pamasahe papuntang Maynila at tutuloy ang kanyang biyahe para katagpuin yung lalaki doon. Eventually, nagkita sila at masayang-masaya si ate dahil sobrang galante sa paglibre sa kanya ni Wilfred at marami din silang napasyalan. Bagaman kinailangan ng umuwi sa Canada ulit ng lalaki, nagkasundo sila na mag-uusap pa rin sila online. Nagpatuloy ang kanilang long-distance relationship ng mahigit na 1 taon hanggang sa nag-propose na online yung lalaki. Kaya tuwan-tuwa si Shirley, maging ang kanyang nanay at pamilya. Pagkatapos noon, niyaya ni Wilfred si Shirley na pumunta ng Canada para sa kanilang kasal. Mahal masyado ang pamasahe, kaya mag-isa lang na nagbiyahe si ate papuntang ibang bansa. Laking pagkadismaya naman itong si Shirley dahil dito niya nalaman sa unang pagkakataon na mahirap lang pala na tao itong si Wilfred sa Canada. At hindi lang yun, marami din siyang pinagkakautangan ng mga collector agencies. Pero kahit na gano'n ang sitwasyon ng lalaki, mahal na niya ito. At welcoming din sa kanya ang pamilya ni Wilfred. Kaya na napagkasunduan na tuloy ang kasal at naging legal spouse na si Shirley kaya pinayagan na siyang manatili sa Canada. Pagkatapos ng ilang buwan ay hindi na umuwi itong si Wilfred kaya ginawa niya ang lahat para hanapin siya. Dito niya nalaman pagkatapos na nadisgrasya pala ang asawa sa isang car accident. Sabi sa report nung rumispondi na ang mga pulis, natagpuan na nilang abo na lang ang natira sa kotse. At sa loob nun, nakita din nila ang nasunog na katawan. Base sa nakalap na mga kagamitan at lisensya, nakumpirma nila na kay Wilfred nga ang mga ito. Habang tinatanong si Shirley tungkol sa kaso, umiiyak na umamin nito na napagbintangan daw kasi ang asawa sa isang krimen na hindi niya ginawa. Kaya napapadalas daw ang pag-inom nito palagi, kaya siguro nangyari yung aksidente. Matapos ang ilang araw, naganda ng funeral si Shirley. Sumunod ay kinolekta din ang life insurance ng asawa na nagkakahalagang $250,000. Isasarado na sana ng pulis ang tungkol dito pero ang insurance company ay nag-utos na tignan ulit yung kaso. Wala kasing skid mark sa kalsada at meron din nakitang accelerant nitrogen sa loob ng sasakyan. Tumaas pa lalo ang suspicion nila dahil ilang araw lang ay nakita nilang masaya ulit si Shirley na may kinatatagpong bagong lalaki. Ang mga detective tuloy ay napaisip na pinaslang siguro ni Shirley ang asawa para sa insurance money. Nagkaroon ng resulta ang investigasyon na ito at inaresto pagkatapos si Shirley. Kasama rin yung lalaki na kinatatagpo niya ngayon. Ang nalaman kasi nila ay nagpagulat sa kanilang lahat. Ang lalaki palang kinatatagpo ni Shirley ay ang naging kasabwat niya sa insurance fraud. At ito rin ang kanyang asawa na si Wilfred na hanggang ngayon ay buhay pa. Binago lang pala nito ang kulay ng kanyang buhok na kulay itim. Pero sino naman kaya yung natagpo ang katawan sa sasakyan? Nalaman ng mga detective na yun pala ay katawan ng lolo ni Wilfred na sa kumakabilang buhay na last year.